Bakit may mga taong malaki naman ang sweldo pero baon pa rin sa utang? Pero may iba naman, ordinaryong empleyado lamang pero unti-unti namang yumayaman at may ipon pa. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos natin tungkol sa positive parenting. Kung naniniwala ka na mas maraming mga magulang ang nangangailangan ng ganitong kaalaman, maaari mo ring i-share ang ating mga videos sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. So, balik tayo sa ating topic for today. Ang totoo, hindi nagsisimula ang problema sa pera kung kailan may trabaho ka na. Madalas, nagsisimula ito habang ikaw ay teenager pa lang. May mga ugali na tungkol sa pera na kapag hinahayaan ng mga magulang na lumaki ang isang bata na kasama nitong mga pang-uugaling ito, siguradong dadalhin nila ito hanggang adulthood. Ito ay mga warning signs na kapag hindi na itama ng mas maaga, maaaring maging paulit-ulit na problema ng tungkol sa pera sa kanyang hinaharap. Kaya kung ikaw ay magulang o kaya teenager ngayon, panoorin mo ang episode na to hanggang dulo dahil baka isa ka sa 5 ito na hindi mo namamalayang ginagawa mo na pala. Una, laging inuuna ang luho kaysa pangmatagalang layunin. Hindi naman masama ang bumili ng gusto. Hindi rin naman masama sa perang pinag-ipunan o pinaghirapan. Ang problema ay kung ang lahat ng pera ay napupunta lamang sa kasiyahan ngayon. Kapag may allowance, uunahin agad ang milk tea. Sunod ang online shopping. May bagong skin sa game, bagong gadget, may bagong sapatos, o kaya ang pagsunod sa mga bagong uso o trend. At pagkatapos ng isang linggo, wala ng pera. Ang mas nakakatakot dito ay hindi lang pera ang nauubos. Unti-unting nasasanay ang utak na piliin ang instant happiness kaysa sa long-term success. Habang ang ibang teenager ay ginagamit ang bahagi ng kanilang mga allowance para bumili ng libro, matuto ng bagong kaalaman o skills, o mag-ipon para sa isang mas mahalagang layunin, may ilan naman na paulit-ulit lang ang cycle ng gastos. At kapag naging ugali ito, dadalhin niya ito hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya kahit lumaki man ang kanyang sweldo balang araw, lalaki rin ang kanyang gastos. At ang mapapansin mo, wala rin siyang naiipon. Hindi dahil maliit ang kita, hindi dahil nasanay siyang unahin ang kanyang gusto kaysa sa kanyang kinabukasan. Pangalawa, hindi marunong maghintay para sa kanyang gusto. Isa sa pinakamahalagang life skills na dapat matutunan ng isang teenager, ito ay ang pagtitiis o delayed gratification. Ano ba ang ibig sabihin? Ito ay yung kakayanan na sabihin niya sa kanyang sarili, hindi ko muna bibilhin yan. Mag-iipon muna ako. Hindi ko kailangan yan ngayon. Pero maraming kabataan ang lumalaki sa mundong one-click checkout, same-day delivery, instant download, instant likes, instant entertainment. Unti-unting nasasanay ang isip na lahat ng gusto ay nakukuha agad. Kaya kapag hindi nabili ang gusto, naiinis o kaya nadidismaya. O kaya naman gumagamit ng utang para makuha lamang ang luho. At kapag dinala niya ito hanggang adulthood, doon na magsisimula ang malaking problema. Sasanay siya sa credit card, online lending apps, buy now, pay later, hindi dahil na kailangan, kundi dahil ayaw lang niyang maghintay. Maraming pag-aaral na nagpapakita na ang delayed gratification ay malapit na konektado sa mas magandang financial decision sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Ito ay tungkol sa kakayanang kontrolin ang sarili. Pangatlo, nakikisabay sa gastos para makasabay sa iba. Ito marahil ang pinakamalaking o malakas na pressure sa mga teenagers sa panahon ngayon. Dahil araw-araw nilang nakikita sa social media, may bagong cellphone, may branded shoes, may bagong travel, may bagong gadget, o kaya naman mga bagong restaurant or cafe. At ang mga tanong nila, bakit wala ako? Unti-unting nabubuo ang paniniwala, kailangan kong magkaroon ng ganito para maging belong. Pero guys, isipin mo ito. Kung ang paggastos mo ay nakabase sa ginagawa ng ibang tao, wala kang katapusan. Laging may bagong cellphone, laging may bagong sapatos, may mas mayamang tao, kaya may mas sikat pa ng mga influencers. At habang sinusubukan mong habulin sila lahat, mas lalo ka lang na pag-iiwanan sa ipon. Ang tunay na mayaman ay hindi yung dami ng kanyang ipinapakita, kundi ito yung silang marunong na magsabing, hindi ko muna kailangan yan. Hindi mo naman kailangan makipagkumpetensya sa lifestyle ng ibang tao dahil hindi mo rin naman alam kung ilan sa kanila ang nakangiti nga sa social media. Pero
baon naman sa utang. Pang-apat, walang ugali ng pag-iipon. Maraming mga nagsasabi na wala naman akong malaking allowance. Pero ang tanong, kapag nadagdagan ba ang allowance mo, mag-iipon ka ba talaga? O kaya naman lalaki lang din ang gastos mo? Ang pag-iipon ay hindi nagsisimula sa laki ng pera. Nagsisimula ito sa maliliit na disiplina. Kahit 10 piso, 2 piso o 50 piso lang yan. Ang mahalaga ay natututo ang utak na lahat ng perang dumarating ay hindi kailangang gastusin lahat. Kapag lumaki ang bata na sanay na dapat laging may natitira sa pera, mas malaki ang posibilidad na sa kanyang paglaki at pagtanda, kakaroon siya ng emergency fund o kaya marunong o matututo siyang mag-invest. At hindi siya agad nagpapanik kapag meron ng mga emergency. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pag-develop ng self-control. At iyon ang pinakamahalagang katangian para sa financially successful na tao. Panglima, ayaw matuto ng tungkol sa pera. Ito yung pinakatahimik pero mapanganib. Maraming mga teenagers ang halos ang galing na gumamit sa lahat ng mga apps. Alam nila yung mga latest trend. Kabisa nila ang mga influencers. Pero hindi nila alam paano gumawa ng simple budget. Hindi nga nila alam kung ano ang ibig sabihin ng asset at liability. At hindi rin alam kung paano ba umiwas sa utang. At ito pa, hindi rin alam kung gaano kahalaga ang magkaroon ng emergency fund. Ang problema, hindi kasi automatic na natutunan agad ang financial literacy habang tumatanda. Hindi kasi ibig sabihin na nagkaroon ka ng trabaho, marunong ka na agad na humawak ng pera. Hindi dahil mataas ang sweldo mo ay magaling ka nang maggawa ng budget. Ang financial literacy ay isang kasanayan na kailangang ituro. Na kung hindi ito natutunan habang bata pa, posibleng matutunan niya ito sa isang masakit na paraan. Maaaring sa utang, sa financial stress, sa maling investment o kaya sa paulit-ulit na pagkakamali. Mas mabuting matutunan ang paggamit ng pera habang maliit pa ang halaga ng pagkakamali.